So mga sangkay, meron po tayong hindi magandang balita no patungkol kay VP Sara sa mga paparating na mga araw may magaganap daw po mga sangkay. Yo guys, what's up? This is me, I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay. Ito pag-usapan lamang po natin itong patungkol po dito kay VP Sara na mukhang naninilikado daw po mga sangkay na meron daw pong magaganap no na ito po yung inaayawan niya mga sangkay na mangyari. Well, pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay nakarating na sa 1.59 million subscribers. Road to 2 million na po tayo. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo? Makikita nyo yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys. Eto, tingnan po ninyo. Mayroon pong, kumbaga, usap-usapan ngayon na mukhang delikado daw po ang political career ng mga Duterte, especially si Vice President Sara Duterte. Ayon po dito kay Ronald Llamas, in the next few months, pwedeng matamaan ng husto ang mga Duterte. So, ano meron mga sangkay? Ayon po sa kanya, tuloy-tuloy na ang trial ni Digong. Nakita niyo naman mga sangkay, yung interim release kay former President Rodrigo Duterte ay denied nga po ng ICC at mukhang tuloy-tuloy na po ang magiging trial kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga sangkay, sa totoo lang, matanda na rin po ang dating Pangulo, kaya medyo medyo masakit po ito para sa kanila, mga sangkay, kasi syempre, nasa 80 na po ang presidente, ang dating Pangulo, tapos ngayon, nasa The Hague. Pero may mga sinasabi naman po ang iba, mga sangkay, na hindi ko alam kung sarcastic lang po ito na mga pagkakasabi na mas okay na doon si former President Rodrigo Duterte daw dahil doon naaalagaan daw po siya na maayos. Pagdating sa pagkain, mga healthy foods ang binibigay. Hindi daw po tulad sa Pilipinas na pag nasa loob ka, palugaw-lugaw lang, maliban na lang kung mayroon pong special treatment. Diba? So ngayon, mga sangkay, tatamaan daw kasi kapag tuloy-tuloy na ang trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang isa pa sa delikadong mangyayari dyan, mga sangkay, kasi pwede po siyang madiin na. Kasi marami daw pong magsasalita ng mga sinasabing testigo o di kaya mga pamilya ng mga biktima, mga sangkay. Yun daw po ang possible na mangyayari. So medyo sa madaling sabi, mga sangkay, madidiin ang dating presidente. Ngayon, isa pa sa bad news, bubuksan na ang mga bank account ni Sara ng ombudsman. Ito po yung mga sangkay, medyo masakit na part. Kasi ito po yung iniiwasan nila VP Sara. Ang mabuksan ang mga bank account ni VP Sara. Dati pa po mga sangkay, dati pa pong pinag-uusapan ito, kung hindi ako nagkakamali, si former Senator Antonio Trillanes. Sinasabi po niya na kung matapang daw yung mga Duterte, pumirma daw ng waiver tapos buksan yung bank account. O ngayon, mga sangkay, ewan ko, anong mangyayari dyan? Kasi yan po ang pinaka-iniiwas-iwasan . Di ba nga po, mga sangkay, iwas na iwas po ang mga sila VP Sara na pag-usapan po yan. And up to now, mga sangkay, ayaw po talaga nila mangyari na mabuksan ang mga bank accounts. So, kapag nangyari yan, di ba naalala nyo, mga sangkay, naglabas po ng SALN si VP Sara na maliit lang. Di ba? Kay BBM, talagang alam nyo nang totoo yung sinasabi. Sobrang laki ng nilagay po doon.
And we all know naman mga sangkay na mga Marcos, talagang mayaman yung mga yan. Lalo na kung pag-uusapan po natin ang Marcos wealth. Talagang namang nakahalula yung kayamanan nila. Hindi na rin po nakapagtataka yun. Kaya nga po, nagkakason sila mga sangkay. Ang tawag sa kanilang pinukol na mga kaso sa mga Marcos ay ill-gotten wealth. 'Di ba? Ang problema, wala naman pong nagtagumpay sa mga ibinato sa mga Marcos kasi nga po, yung kayamanan na mayroon po sila, bata pa po si Ferdinand E. Marcos, wala pa po sa politics. Ano na siya? Mayaman na po. Yung gold, sabi po ni Imelda Marcos, nasa isang tunnel, nasa ilalim po yun ng bahay, mga sangkay, nakaimbak. So, sobrang talino ni Ferdinand E. Marcos. Nilagay po niya yan, kayamanan na yan, sa iba't ibang mga mga bangko sa buong mundo. 100 plus, hindi ko nagkakamali, 100 plus na mga, more than 100 na mga bank ang pinaglagyan, mga sangkay, ni Ferdinand E. Marcos. Kaya hindi po nakapagtataka. Naalala niyo, sabi po ni Tatay Digong noon, isa daw sa tumulong sa kanya sa pangangampanya, maliban sa pangangampanya, pagdating sa pera ay si Amy Marcos. So doon pa lang mga sangkay, alam nyo na kung anong meron. Mayaman po talaga sila. So si BBM, mataas pong halaga yung nilagay niya po doon sa kanyang salin. Well, si VP Sara, sobrang mahirap para pong para pong si Senator Chis Escudero Kaya nga lang, ang bad news sa kanila, yung may ombudsman ngayon na masigasig. Kasi before yung ombudsman, di ba? Alam po natin na andun lang siya, display. Wala pong ginagawa mga sangkay. Kahit nga po yung mga kurap, hindi po tinugis. Di ba? Yung ombudsman ngayon, ibang-iba mga sangkay itong si Remulla. Talagang lahat ng kurap, mapakakampi man ng gobyerno o hindi, itinutugis. Kita nyo ngayon mga sangkay, kahit nga po si Romualdez, may ipinasa na po doon, yung ICI may inilabas na po na rekomendasyon na kasuhan din kasama po si Romualdez. Pinsan ng presidente, pero walang pakiyong ombudsman dyan. So, talagang delikado dito ang lahat ng mga kurap. Kaya nga lang, mga sangkay, ito pa. Yung mga kaalyado nila, kakasuhan na. Ibig sabihin, masasandal na sila sa isang corner. So, anong ibig sabihin nun? Kasi, halimbawa, sila Marcoleta. Di ba may kinakaharap? Ngayon, sino pa ba? Sila Senator Bato, si Bongo, at iba pa mga sangkay. Ngayon, kasama po sangkot sa mga anomalya ng mga proyekto ng ating pamahalaan na kinurap, mga sangkay. So, kumbaga, ito po yung medyo delikadong sitwasyon nila Vice President Sara Duterte. Pero, matira-matibay ito mga sangkay until 2028, no? Titingnan po natin. Ito, pakinggan po natin ang balita. Pamang isang taon mula nang ma-impeach si VP Sara, isang bagong affidavit ang lumutang. Kaugnay ng umano'y katiwaliang kinasasangkutan ng pangalawang Pangulo. Kabilang ang umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang confidential funds. Ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga na nakakuha ng Billionaire News Channel, siya umano ang inatasan ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group noong manalo ito sa 2022 elections. Ayan na. Ayon kay Madriaga, December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond Lachica, ang miyembro ng VPSG na nauna nang nadawit sa investigasyon ng korupsyon sa OVP at DepEd. So mukhang na to mga sangkay, nasa critical stage ang Vice Presidente dahil may mga lumulutang, ito, bagman po, mga sangkay. Ang mga duffel bag na ito naglalaman daw ng 33 to 35 million pesos each. Isa raw ang dineliver sa isang mayor sa Laguna. Isa rin ang dinala sa isang comedy bar sa Quezon City na pagmamay-ari umano ng isang San Sebastian College of Law alumnus. Dito niya raw nakita si VP spokesperson Reynold Munsayak na inutusan daw siyang iwan ang pera sa opisina ng naturang comedy bar. Isang duffel bag din daw ang idineliver sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Sa isang pagkakataon din daw,
inutusan siyang mag-deliver ng sasakyang naglalaman ng 80 million pesos sa parking lot ng isang mall. Kalaunan, nakita niya umano itong minaneho ng asawa ni Ombudsman Prosecutor Ryan Kilala. Sinisikap pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig. Grabe. So talagang ano to mga sangkay, mukhang may malalimang investigasyon na laban kay VP Sara kasi nga po ito mukhang may bagman na nagtrabaho po kay VP Sara na matagal na nagsasalita ngayon. So ewan ko, mga sangkay, anong kalalabasan po nito, but we deserve mga sangkay the truth, no? Gusto po natin malaman kung anong totoo tungkol po dito. Kung hindi naman totoo ito, mga sangkay, makakalusot si VP Sara. Pero ito yung delikado. Kapag nabuksan na po ng ombudsman ang mga bank account ni VP Sara Duterte, doon talaga magkakaalaman mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.